Tutuusin mo, Vice President ka. Pagkatapos, ang kabuuan puwersa ng House of Representatives ay nakatutok sa'yo. Bakit tanging ikaw lang? Office of the Vice President lang ang ipinatatawag. Ano ang pinag-uusapan natin dito? Di ba confidential fund? Opo. Oo. Ilan bang, nakuha ko na yung bilang ng ahensya eh. Tatanong ako. Sa mga representative ng COA, sabi nung kanilang director, sir, very safe po, 60 to 70% nabibigyan ng audit observation memo. Marami rin pala. Kung out of 560, mga 400 plus. Nung giningkrimento ko, mga 376 eh. Di almost 400 nga. Okay. Parang ganun. Kaisa-isang opisina ng ano. Bakit ikaw lang ang tinugis? Tutuusin mo, Vice President ka. Pagkatapos, ang kabuuan puwersa ng House of Representatives ay nakatutok sa'yo. Pagkatapos yung tatay mo na dating Pangulo, nag-organize ng Quadcom at ang subject matter yung tatay mo. Sa mga kapit, kayong dalawang mag-ama ang talagang tinarget. Ako nagtataka, sa uri ng pagtatanong, nandun ako parang iniisip ko ngayon, kami baka ako ay gagawa ng isang panukalang batas kung anong klaseng ballpen ang gagawin pagpirma kapag ikaw ay pumupirma ng mga reports na yung tungkol sa paggasta ng mga pondo. Kailangan ba specified yung ballpen? Kulay asul daw na. Kailangan ba kulay asul, kulay verde, kulay itim? Magsasabatas pa tayo ng ganito? Kasi identified daw sa isang tao yun kung yung klase ng ballpen na yun eh. Katakot-takot na hypothetical questions. Kaya nag-raise ako na sabi ko, pati ba naman ako sa kulay ng ballpen at saka sa ballpen na gagamitin kung felt tip o kung fountain pen? Ano bang panukalang batas ang gagawin natin? Okay, na-withdraw raw yung 125 million. Ano bang pag-uusapan natin? Kung paano winidraw o paano ginasta ang pera. Nawawala na doon sa focus eh. Pati yung pagbubuhat ng pera, tinawag yung land bank. Sa land bank naman eh. Hindi po kami... Bawal po kami tumulong dyan. Kasi sinabi kasi nung isang staff na tinulungan naman po kami ng para pang pinalilitaw nila, hindi nyo winidraw kasi hindi nyo kayang buhatin. Kung puntahan nga natin, kasi mukhang ang lahat ng ahensya ng gobyerno, pati ang lahat ng matataas na leader ng ating pamahalaan, ay nagbigay na po ng komento ukol doon sa naging pahayag ng pangalawang Pangulo. Tama ba nila? Lahat ay mukhang mula sa Pangulo hanggang sa baba. Ukol doon sa punto na sinabi ni BP Inday na kung siya ay mapapatay, kung siya ay tama ba? Kung siya ay mapapatay, ay kung mausap daw siya ng isang tao na papatay daw po sa first couple at kay Speaker Martin Romualdez. Kayo po, bilang isang abogado, anong tingin niyo doon, Kong? Yun ba yung pag-uusapan natin? Yun po, ngayon, mainit na gusto din nilang malaman ng ating mga kababayan, Kong. Opinion niyo lang po, bilang isang abogado. Tungkol saan? Doon sa naging kasi sabi nila, yung pahayag daw po yun ng Pangulo, ng pangalawang Pangulo, ay national threat. Bantaro po sa matataas na leader ng ating pamahalaan. Pero ang pagkakasabi kasi hindi ko na masyadong nabasa at saka hindi ko nakita. Ano yung eksaktong sinabi niya? Ang sabi niya, kung ako ay mapapatay, kumausap na ako ng tao. Pag sinabi mong mapapatay, paplanuhin ba siyang patayin? Ganon. Parang yun po ang contention ko. Parang meron din. Ilinamin niyo kasi kung siya ay talagang paplanuhin na papatayin, yun ang sinasabi niya. Opo, kung sa dawaan niya. Sino magpaplano? Yun po hindi niya pinaliwanag. Basta yun lang po ang pagkakabanggit niya. Kung siya daw niya ay mapapatay, ay kumausap daw siya ng tao na papatayin din ang Pangulong Bongbong, First Lady Lisa, at saka si Speaker Martin Romualdez. Ayun po ang pagkakabanggit niya. Ngayon, ang reaksyon po ng marami, pati mga ng NBI, DOJ, Executive Secretary, yun daw pong pahayag na yun ng pangalawang Pangulo ay isang pagbabanta, national threat daw po yun, daw po sa national security. Halimbawa, sinabi ni Jen sa'yo. Apo, Nelson. Ay, ni Nelson. Apo. Jen, sabi niya, pag ako ay pinatay. Okay? Naghanap na ako ng makakatulong sa akin. Para ikaw ay patayin ko at saka lahat ng kasama mo rito sa Net 25. Okay, halimbawa, sinabi niya yun. O di, ang gagawin mo, kailangan bantayan mo yung buhay ni Nelson. Opo. Magiging mapanganib lang ang buhay mo, malalagay ka sa panganib pag napatay si Nelson. Kasi sabi niya, pag ako napatay, siguradong idadamay kita. May maghihiganti. May kalalagyan ka rin at pati yung mga kasama mo sa Net 25. Okay. Anong gagawin mo? Abay, gagawa ko lahat na para magpapatay si Nelson. Ayun, parang wala kang threat. Di ba? Pero alam mo, sa totoo lang, yung
Alam mo, hindi ko alam kung ano ang nasa damdamin ngayon, kung gaanong struggle, Opo. kung gaano ang dinaramdam ng Vice President sa nangyayari sa kanyang opisina ngayon. Oho. Tingnan mo na lang kailangan nating lagyan ng perspektiba ito. Hindi ganun kasimple na ipaliwanag yan. Akala mo magkukomment tayo ng ganun-ganun lang. Yun ang nga po ko. Oho. Tingnan mo ano ang pinag-uusapan natin dito? Di ba confidential fund? Opo. Oh. Ilan bang, nakuha ko na yung bilang ng ahensya Ganun po, Oo. na pinadalhan ng Kasi kung notice minsan, of disallowance, kung Opo. minsan ay sabi ng chairman, 1 minute suspension. Opo. Hindi 1 minute yun, kung minsan 10 minutes yun Mahaba So wala pa naman po. akong ginagawa. Pupunta ako sa mga representative ng COA. Tatanong ako. Hanggang sa makakuha ko, yung bilang pala ng mga ahensya, mga opisina na commonly na binibigyan ng confidential fund mula sa panig ng national government agencies. Yung NGAs, opo. Oo, kasama na dyan ang opisina ng Pangulo, Opo. 55 agencies. Okay. 55 na opisina. Okay, Okay? Doon naman sa panig ng GOCCs, ito yung Government-owned controlled corporation. government-owned and Yan, controlled opo. corporations, 5. Ang may confidential fund. Oo, ilan na yon? Di 50, 60. O, 60. 55 plus 60. Sa panig naman ng LGUs, ito yung mga local government units Opo. na nandyan ang mga opisina ng gobernador, ng mga mayor, Yan. 500 ang nabibigyan. So, ilan ang total natin ngayon? So, 560. Oo. Oho. Ngayon, tinanong ko, sa pangkaraniwang bilang na yan, na nabibigyan pala ng confidential funds, Opo. ilan naman ka kung porsyento dyan ang nai-issuean ng COA ng audit observation memo? Di ba? Out of 560. Kasi ang opisina ng Vice President na-issuean ng audit observation memo. Na-issuean ng notice of disallowance Opo. O ilan dyan ka ako sa bilang na yan? Sabi nung kanilang director, Sir, very safe po, 60 to 70% nabibigyan ng audit observation memo. Marami rin pala ako. Kung out of 560, mga 400 plus. Nung ginagkirmento ko, mga 376 Di almost 400 nga. Okay. Parang ganun. Oho. So, sabihin na lang natin, very safe, 350. Yan. Ang na-issuehan ng audit observation memo. Bakit naman kaisa-isang opisina ng ano? Bakit ikaw lang ang tinugis? Oho. Ba't ikaw lang naman ang tinarget? At buong puwersa ng House of Representatives ay nakatutok sa'yo? Paano yung 349? In layman's term ko, ano ba yung audit observation report? Sino ba yung inisyuhan yan? Ang ini-issuehan ng COA, yung halimbawa, initially may nakitang mga bagay-bagay na may pag-aalinlangan sila na baka yung ng pera ay hindi nagastos doon sa kanyang kaukulan. Maring nagastos pero kulang halimbawa ng dokumento. Papeles. Halimbawa, yung pumirma, bakit hindi yun? O kaya yung papel, bakit doble yung ganito? Bakit mali yung number? Kailangan siya sa atin. Kaya nga ang tawag, audit observation memo para magpaliwanag ka. Okay. Ngayon, nasa estadong ganun yung opisina ng Vice President. Ang sinasabi natin, 350 pala ang pangkaraniwang average ng nai-issuehan ng audit observation memo. Bakit tanging ikaw lang? Office of the Vice President lang ang ipinatatawag. Kung tutuusin mo, Vice President ka. Pagkatapos, ang kabuuan puwersa ng House of Representatives ay nakatutok sa'yo. Pagkatapos yung tatay mo na dating Pangulo, nag-organize ng Quadcom at ang subject matter yung tatay mo. Sa mga tuwid, kayong dalawang mag-ama ang talagang tinarget. Ano sa palagay mo ang nasa loob niya? At meron siyang sinasabi noon na talagang, ngayon, lumilitaw ngayon, tingnan mo, lahat ng kanyang mga kung usigin nila, yung pagtatanong, alam mo, ako nagtataka, sa uri ng pagtatanong, nandun ako parang iniisip ko ngayon, kami baka ako ay gagawa ng isang panukalang batas kung anong klaseng ballpen ang gagawin pagpirma kapag ikaw ay pumupirma ng mga reports na yung tungkol sa paggasta ng mga pondo. Kailangan ba specified yung ballpen? Kulay asul daw na. Kailangan ba kulay asul, kulay berde, kulay itim? Magsasabatas pa tayo ng ganito? Kasi identified daw sa isang tao yun kung yung klase ng ballpen na yun katakot-takot na hypothetical questions. Kaya nag-raise ako na sabi ko, pati ba naman ako sa kulay ng ballpen at saka sa ballpen na gagamitin kung felt tip o kung fountain pen?
Ano bang panukalang batas ang gagawin natin? Okay, na-withdraw raw yung 125 million. Ano bang pag-uusapan natin? Kung paano withdraw o paano ginasta ang pera? Nawawala na doon sa focus eh. Pati yung pagbubuhat ng pera, tinawag yung land bank. Sa land bank naman eh. Hindi po kami... Bawal po kami tumulong dyan. Yung kasi namin, hindi sinabi po kasi nung isang staff na tinulungan naman po kami ng ano. Para pang pinalilitaw nila, hindi nyo winidraw kasi hindi nyo kayang buhatin. Ang sabi nung, nagpahiram lang po sila ng trolley, tsaka isa po sa guardia, tinulungan lang naman po kaming magbuhat para maisampa po sa sasakyan. Dalawa po kami sasakyan ang ginamit namin. Diba? Dumating ang land bank doon. Talagang pinagdiinan nila na hindi ay totoo. Hindi po ano yan. Bawal po sa amin yan. Sapagkat bawal po kanya sa simula yan, ha? Hindi po anya doon sa bag. Bawal po pala sa guardia yun. Teka muna nga ako. Ano ba ka ako yung kabawal-bawalan ka ako? Na halimbawa, tumulong ka man lang na nakikita mong hirap na hirap eh. Bigla ka lang umano na binigay mo yung isang kamay mo para lang makatulong. Napakalaki bang kasalanan yun? Diba? Sumingit naman yung kumari nyo. Hindi ko nga malaman kung kumari ko pa ito eh. Akala ko, kaya siya nag-intervene para suportahan ako. Ay, sabi. Pati ba naman yun, kakalabanin pa ako, kaya natawa ako sa kanya. Hindi po pwedeng gawin niya. Sapagkat alam mo, pag yung atensyon ng inahati, baka mamaya may pumasok, may mga hold up, kasalanan ni ganito. Kasalanan ng guardia niya kung tinulungan yun eh. Ngayon, makakapagporma ngayon ng opinyon ng taong bayan, ganito na ba talaga? Bakit ka mag-speculate na may mga hold up? Ang sinasabi ko, nakita mo lang na nahihirapan, tapos gumanong ka lang ng konti. Bakit ba buong panahon mo ba, buong atensyon mo ba, buong lakas mo ba, ay ginamit mo para ikaw magbuhat doon, hindi tumulong ka lang na igano sa mga nahihirapan yung isa? Baka daw kasi may mawalang pera doon ko. Ibintang sa guardia. Ang sinasabi natin, yung common experience, alam mo, Pilipinong ugali ka ako ito eh. Mas maniniwala ako doon sa sinabi niya, kaysa ka kung sa sinasabi mo, Madam, pasensya ka na. Sapagkat wala ka, o palagi mong naging bawal nga. Tinatanong kita, bakit nga? Ganun po talaga. Naintindihan ko, ginawa mo. Paano nga? Hindi ka na ba makakapag man lang yung nakikita mong medyo nagkakaano na, ginanon mo lang? Ang laking bagay ba? Kasi yung bangko pinupunta ko to, papayungan ka pa ko. Yung sasabihin ko eh. Buksan ka pa ng pinto na sasakyan. Kaya nga, sabi ko, ang ginamit ko halimbawa, nakita mo ba yung mga food chain na may mga... Meron ako nakikitang gwardiya. Naglilinis pa ng mesa kasi masyadong busy na yung mga waiter nila. Tama po. Pati yung mga pinggan, kinukuha nila, ilalagay na nila doon sa pinaglalagyan ng mga pinggan. Kung itong mga ito ay nakakapag-multitask, sapagkat alam nila yung sitwasyon eh. Totoo po. Maraming tao at wala namang panganib, so nakita niya nakakalat ang pinggan, nakakalat yung ganito, kahit gwardiya siya, ginagawa niya. Kayo po, bangko kayo eh. Kung inaakala po ninyo na inyong mga consumers po ay valuable clients. Yun naman. Yung ba namang nakukuha ba ka ibigay? Yung ba naman ka kung tinulungan mo lang na siguro split seconds lang?